umatras na raw ang isang dating kongresista ng Quezon City na una nang nagpahayag ng kagustuhang isiwalat sa ombudsman ang umano'y mga irregularidad sa mga flood control project. Bakit kaya biglang nagbago ang isip ng dating mambabatas? Alamin sa balita ni Sheena Torno. Posibleng hindi na matuloy ang inaabangang tell-all ng isang dating kongresista ng Quezon City na muna isang kotrin sa kontrobersyal na flood control scandal. Kung matatandaan, sa mga nakaraang pagdinig sa Senado, idinawit sa maanumalyang proyekto ng mag-asawang kontratista na sina Sara at Curly Discaya ang ilang mambabatas ng Quezon City. Kabilang dito sa incumbent District 1 Congressman Arjo Atayde, District 5 Congressman PM Vargas, District 6 Congresswoman Marivic Copilar at dating District 4 Congressman Marvin Rillo na manay nakatanggap ng 10% hanggang 25% kickback mula sa mga proyekto. Noong mga nakaraang linggo, ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na may lumapit sa kanya isang dating mambabatas na handang ilantad umano ang mga detalye na naturang anomalya. Ngunit nitong Webes lamang, nagbigay siya ng update tungkol sa sinasabing dating kongresista. Nawala eh. I think I said too much. Kasi nga, nung nalaman, maraming kumausap yata sa kanya. Ayon sa ombudsman, tila umurong ang dating opisyal matapos umanong maimpluwensyahan ng ilang personalidad. Dadalawang isip, pero patatawag pa rin namin. I'm sure after this weekend, kasi vacation mode na lahat ng tao. Samantala, kinumpirma rin ni Remulla ang pagkakasangkot ng mataas na opisyal ng pamahalaan sa 3 sa 5 umano'y ghost at maanumalyang flood control projects sa Bulacan. Gayunman, tumanggi muna siyang pangalanan ito at sa mismong indictment na lamang daw ilalantad ang naturang opisyal. Matatandang target ng ombudsman na maisampa sa Sandigan Bayan ang mga kasong may kinalaman sa flood control anomalies bago o sa mismong Nobyembre 25. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.